mechanical implications. Walan tayo ng picture. Ngayon, ang ilalagay yung picture dito is yung picture na nasa machine natin. Halimbawa, yung 2 HP na motor. Ito, tulad nito. Parang kung tutuusan kung titingnan, parang related studies na siya eh. Kumbaga wala yung, ang concept itself lang, kung mabasahin, ng unang tingin, parang related study siya. Pero kung babasahin naman yung context, conceptual lang siya. Pero kung titingnan natin, parang siyang related kasi nga, kulang siya sa figure. So, ang ilalagay niyo na figure is either yung nasa internet-based or yung nasa SolidWorks file. Pero advice ko is yung nasa internet na para malagyan din natin siya. Bawa nito 2 HP motor. Nasaan ba yan? Wala nga. Tulad nito. 2 HB 220. Itong specific na to, ang ilalagay nyo. Specific na picture na to. Tapos, i-explain kung bakit iyan yung nakalagay. For conceptual lang to ha, di ba kayong apat yan sa conceptual? So, kailangan natin i-polish yung conceptual na to. Tapos later, may papadagdag ako sa related studies para mapatunayan natin yung sa ating OBJ. Ito. Para mapatunayan natin yung sa needing capacity. Kasi may nabasa ako na paper, hanapin ko lang ulit, na naka-based yung needing capacity sa volume ng ating mixing chamber. Kaya nakalagay dito, formula-based. Dito sa needing speed and duration, speed resistance, ay based to sa studies. May mga nabasa na ako, hanapin ko lang ulit para may lagay ko agad-agad. Then itong extrusion and conveyor belt, ito is formula-based to. Pero di ko pa siya masyado naaral. And itong portioning accuracy is yung weighing scale or yung weighing scale nga. Weighing scale. Kasi itong forming precision ay gamit yung mga calipers. So basically, ito ay mame-measure natin based on tools. Pero ito, based on formulas. Ito, based on formulas. Itong dalawang to, based on studies. Tapos lastly, is itong forming and cutting force based on studies lang din to. Kasi, ang pagbabasehin natin dyan is yung mga stiff na or mga dense or stiff na bread. Pero ayun lang. Ito, sabi nga ng sir, huwag natin pahirapan sarili natin. So itong walong to, bala ko pa sana siyang paikliin. Kasi itong 2.2, saka 2.3, kung pansin nyo, parang pwede siyang pag-isahin, di ba? So hanapan ko ng paraan para mapag-isa na lang itong 2.2 saka 2.3. Tapos, itong dalawang to, hanapan ko na lang din ng paraan para mapag-isa. Itong portioning accuracy is ito yung sa pag-cut itself lang, pag-cut ng monay. Parang mahirapan tayong i-measure kasi nga tuloy-tuloy yung conveyor belt natin. After nun, ito nga, portioning accuracy, itong forming precision, gagawin ko ng paraan para mapag-isa na to. Dalawa. Kasi nga, ang pinagbasihan ko lang initially dito sa portioning accuracy tsaka yung forming precision is yung density ng dough, 'di ba? Kilogram per meter cube. So kung ano yung volume, parang yun na lang din yung yung weight. Gets yun naman yan, malulupit kayo. Kaya idol ko kayo. Pero anyway, balik tayo dito sa chapter 2. Focus ulit dito sa yung pinapa-revise ko dito sa chapter 2 na may mga pictures, dapat hindi ganito. Bawa nito, katulad nito. Ang ilalagay natin dito is yung atin kasi is double arm mixer. So yung picture ng double arm mixer ilalagay nyo, tapos i-explain nyo kung bakit siya yung gagamitin sa machine and bakit siya perfect
sa dense dough. Kasi nyo naman, di ba, gawa ng may kanya-kanyang parts kayo. Tapos, chapter 3. Ito yung chapter 3 nyo. Yung nasa akin pa lang to hindi ko pa ito nasesend kasi bene copy pa lang to. Maya-maya ko na lang isesend sa GC, yung copy ko. Ito is naayos ko na. Yung pinapasar, engineering design process model, sustainability approaches. Ito yung design, research design, design stage, preliminary. Itong experimental testing, dinagdagan ko rin yung the motor current-based semi-adaptive feature will also be observed during your testing whether motor current readings can serve as a guide for adjusting needing speed for processing of sleep money. Though, dinagdag ko lang siya kasi ang initial na experimenting stage lang natin ay yung sa kneading, cutting, forming, yun lang talaga. Pero wala tayong formula noong Monay. So, ang iniisip ko, mamaya, hindi ko kasi alam kung kailangan natin ng formulation ng Monay eh. Pero kung need naman, Wani, ipasok na lang rin kung ano yung pinaka-formula nila. Kasi ang usually sasabihin talaga, based yun sa panadero. Pero kailangan kasi natin ng datas. Kasi nga, quantitative tong research natin. Ask na lang rin later. Later, pass na rin. Thank you. Tapos, ito na nga, preparation of raw materials, those samples needed. Ito na yung sinasabi ko. Ito yung not yet kasi nga, ito yung sa study, method of, ito, initially, 60, 100, 150. Kasi nga, binis ko lang siya sa research. Pero ito, may bago ako nakita. Ang nakalagay doon ay 80, 110, 150. Hanapin ko lang yung RRL, kahit ako na magdagdag din sa RRL natin. Tapos itong method of establishing, ito nga yung papag-isahin ko with number 6. Number 6 or number... Ito. Yan yung papag-isahin ko kayo sa OBJ. So basically, ang pinaka-need natin, need nyo gawin is yung chapter 2. So focus ako sa chapter 1, yung mga idadagdag, ay chapter 3. Bali lang guys, if may tanong, go, mag-ask na kayo ngayon. Para masimulan natin yan. Then, magpapacheck tayo kay sir ng Lunes, Martes, Miyerkules. Para pero feeling ko, once na matapos natin to lahat, for approval na yung Lunes natin eh. Medyo malakas ang pakiramdam ko na for approval na tayo sa Lunes. Kasi sinabi na ng sir lahat ng gusto niya sabihin doon sa una nating meet sa kanya. And tingin ko naman lahat ng sinabi ng sir is na-cover na natin. It's just need ko lang i-revise ng konti tong OBJ kasi gusto ko talagang tikliin. Kasi sir na nagsabi huwag natin pahirapan sarili natin. Pero yun, gagawin ko ng paraan na mapaunti pa tong 2.8, yung 2.1 to 2.8 na to. Para mas mapadali tayo. Ayoko rin ma-delay dito. Putik na yun. Pero anong balita niya sa handle ng Cell A? May mga magdi-defense na raw ba? Sa O1. Meron na? Ano? Meron na, pero ang alam ko, hindi yun handle ng Sir. Wala kasi talaga, kasi tanggap na rin na Hindi, tanggap na, medyo delay talaga tayo. Gawa ng ang Sir A kasi, naging busy ng 2 weeks for accreditation. Kaya medyo tanggap natin na medyo delay tayo. Ha? Meron kasi naman. Di ba nung dapat, ang mga unang sinasabi ng sir, ayaw niya na hindi sinisunod ang oras niya. Di ba? Ayaw niya ng pag-schedule niya, doon lang daw siya mag-entertain, di ba? Tapos ng Webes, hindi ko na-anticipate yun, kakainis. Pero okay lang, hindi pa rin naman natin tapos yung revisionan. Basta by Lunes, guys, tapusin natin. Ilang? May questions ba? Basta guys, focus this chapter to
Yung conceptual. Tapos tong rated studies, hingi na lang ako ng tulong mamaya. May tanong pa ba? May tanong pa? Ay, one nga yung sa ano, formulation ng ano daw. So, thank you, thank you. Ano, is may tanong pa yan, may tanong pa, may tanong pa. Kung nag-open naman sa video. Wala na ba? Sinisingil na ako, wala pa akong pambayad. Tax na guys, tax na. Yes. Thank you guys. Sino? Ano yan, Kenneth? Ano? Ano raw? Di, wag na. Ganyan naman kayo. Uy. Wag na, ayoko na. Uy, joke lang. Anyway, yun lang. Thank you guys sa pag-attend. Kaya na lang ulit. Salamat sa pag-attend. Update ko na lang kasi GC mamaya kung nasaan na akong part. Thank you. Sure, matik naman yun. Ayun lang. Ay, guys, ano na lang, pa-update na lang kay Kel kung napag-usapan natin. Yun lang. Salamat. And